Magandang gabi po sa iyo, Sir Ino. Gusto ko lang po sanang magbahagi ng kwento. Ako nga po pala si Geng. Ang kwentong ibabahagi ko ay karanasan ko mismo at nang naging kaibigan ko. Naisipan ko pong magpadala kasi lagi po akong nakikinig sa inyo bilang libangan. Kaya mabuhay po ang channel ninyo. Naniniwala kasi ako sa mga ipinapadalang kwento ng mga sender. Lalo na at minsan na akong nakasaksi ng ganoon. Kaso, ito'y patungkol sa kulam, Sir Ino. Pagpasensyahan niyo na rin po, Sir Ino, kung hindi po ako gaanong magaling magsulat ng kwento. Kayo na po ang bahala. Nangyari po ito taong 2013. Nagkakilala kami ni Yana sa malaking tindahan ni Ma'am Rose. Ano po siya? Yun bang abusadong amo? Sa Cotabato po nakalocate ang tindahan. Hindi po masasabing convenience store kasi grocery store po ito. Pero 24/7 itong bukas. 5 kaming nagtatrabaho rito. 3 ang babae at 2 kargador na lalaki. Bale, 2 ang tumatao sa umaga. Tapos 1 babae sa gabi. Wala pong bodyguard kasi kuripot rin po si ma'am. Salitan po ang shift. Kunwari, kami ang magkasama ni Yana sa umaga, tapos sa susunod na linggo, ako ang magiging panggabi at ang tumatao sa gabi ang makakasama ni Yana sa umaga. Tapos sa susunod na linggo naman ay si Yana ang tao sa gabi. Pabor naman po ang lahat kasi wala ring pagpipilian. Intro pa lang yan, Sir Ino, para alam nyo ang kalakaran ng negosyo ni ma'am. Mabuti at bumagsak na. Dahil saksakan ng kuripot. April 2013 ng Biyernes, may umalis na isa sa mga kasamahan namin. Lilipat na daw kasi, kaya ang pumalit ay si Yana. Doon kami nagsimulang magkakilala. Ayaw kong magyabang pero maputi, mabait at matalino siya. At may maamo at magandang mukha. Kaya hindi mo akalain na may itinatago. Ako, si Yana at si Berna, kami-kami ang mga babae. Hindi ko napapangalanan ng kalalakihan kasi sa amin lang iikot ang kwento. Unang linggo ay kami ang magkasama sa pang-umaga ni Yana. Kaya naman nakilala ko siya. Hindi siya pala kwento, pero nang mapalagay ang loob niya sa akin ay nasabi niya ang sikreto niya. May kinakasama raw siyang may asawa. Bale, kabit siya. Okay lang naman daw iyon kasi ayaw bumalik ng asawa ng lalaki kasi may kinakasama na rin daw na iba. Kaya naman malaya sila. Ayun nga lang ay hindi sila makatakas sa panghuhusga ng tao dahil kasal pa rin ang kinakasama nito sa kanyang asawa. Iyon daw ang dahilan kung bakit lumipat sila roon. Maayos siyang magtrabaho at makitungo sa customer. Nagustuhan na rin siya ni ma'am kasi masipag. Kapag alas 7 na, umuwi na kami kasi darating na si Berna, ang karelyebo namin. Wala naman masyadong customer kapag gabi kaya ayos lang. Malapit rin naman sa amin ang police station kaya walang magtatangkang magnakaw roon. Bale, eto na nga po, Sir Ino. Mabilis na lumipas ang 1 linggo. At ako ang natoka sa gabi. Masaya ako kapag ganun kasi wala masyadong customer. Tapos makaka-text ko pa yung bodyguard na naka-night shift. O diba? Bongga. Ngunit nakalimutan kong balaan si Yana tungkol kay Berna. Ba't ba kasi nawala sa isip ko na sabihan siyang huwag magsabi ng sikreto sa babaeng iyon? Matabil kasi ang dila nun. Yung tipong sumusobra ang kwento nito. Basta. Kaya ako, nakikinig lang ako roon kapag nagkukwento. Subalit hindi ako nagsasalita. Alam ko na ang ugali nun eh. Sasabihan ko na sana si Yana. Kaso hindi ko sila maabutan kapag gabi. Nandoon lang din naman kasi ang mga kargador dahil alas 8 ang uwi nila. Hindi ko rin matext si Yana dahil walang cellphone. Kaya naman maaga akong pumasok isang gabi upang maabutan sila.
Sakto na nagkakatawanan sila. Mukhang naging close kaagad si Yana at Berna. Yana, mag-usap muna tayo. May tatanong sana ako. Saad ko. Sige. Ano yun? Doon tayo sa storage. Ano kasi, yung tungkol sa usapan natin na problema ko. Katwiran ko, kahit hindi naman totoo. Bakit hindi mo nilang sabihin dito at kailangan pang pribado talaga? Sabat naman ni Berna na nakatingin pa kay Yana. Hindi masyadong maselan. Sagot ko na lang, saka siya hinila papunta sa storage. Ano ba kasi yun? Wala ka namang nababanggit tungkol sa pamilya mo. Ani Yana na nakakunot ang noo. Hinaan mo lang ang boses mo. Ano kasi? Huwag kang magtitiwala kay Berna. Lahat ng sikreto, ibinubunyag nun. Pati nga yung umalis na trabahante dito. Nakalat ang sikreto nito na nagpalaglag dahil sa kanya. Diba ayaw mong mapag-usapan? Kaya huwag kang magsasabi patungkol sa personal mong buhay. Babala ko. Nakita ko ang bakas na pag-aalala sa kanyang mukha. Sige. May nasabi ka na ba? Paniniguro ko. Umiling siya. Wala. Tumango ako. Pero pakiramdam ko may nasabi na siya rito. Sige na, geng. Uuwi na kami. Paalam niya pa sa akin. Bago pa siya makalabas ng storage room ay huminto muna siya, saka lumingon sa akin at marahang ngumiti. Huwag kang mag-alala. Magsisisi ang magtatangkang sirain ang sinimula naming buhay mag-asawa. Salamat sa pagmamalasakit, geng ha. Aniya, bago umalis. Napaisip ako sa sinabi niya. Pero mabilis ko na lamang yung kinaligtaan sa isip. Umaasa na lang ako na hindi sisirain ni Berna, si Yana. Inggitera pa naman yun. Lumipas na naman ang isang linggo at kami ang magkakasama ni Berna sa umaga at si Yana na naman ang panggabi. Alam mo si Yana, maganda lang siya at maamo ang mukha. Pero napakalandi rin pala, no? Isipin mo yun, lumipat rito para magsimula kasama ang isang lalaki na kasal na. Kaya di na nga nakikipaglapit ang mga kalalakihan doon sa asawa niya. Mga makasalanan, pinipili ang init ng katawan kaysa ayusin ang pamilya. Napatingin ako sa kanya. Anong mga kalalakihan? Nako, kapitbahay lang namin yung dalawang yun. Nalaman ko lang nang magkasama kami noong pareho kaming pang umaga. Kaya pala ilag na ilag sila sa mga kapitbahay kasi may mga sariling baho. Huwag kang makikipagkaibigan sa haliparot na yon ha. Paalala niya pa. Iyon na nga ba ang sinasabi ko? At paniguradong pati kapitbahay nila'y pinag-uusapan na si Yana. Nakaramdam ako ng awa. Lalo at bago pa kami umuwi ay nagkamustahan pa sila ni Berna na para bang close silang dalawa. Yung tipong akala mo'y hindi sinisiraan ni Berna si Yana. Napaka-plastic talaga, Sir Ino. At dahil doon ay nagpahuli ako ng uwi para mapagsabihan si Yana. Nauna naman si Berna dahil magkaiba kami ng ruta. Ito na nga bang sinasabi ko? Kung ano-anong sinasabi ni Berna patungkol sa'yo. Tama ka nga. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Kaya pala gano'n na lang kaiwas sa amin ng mga kapitbahay at nagbubulong-bulungan pa dahil sa kanya. Nakasimangot niyang sabi. Hayaan mo na lang. Lilipas rin yan. Kahit anong eksplanasyon, mamasamain pa rin nila. Huwag mo na lang patulan. Ikaw ang may malawak na pangunawa, kaya ikaw ang umintindi. Ang gigitid kasi ng mga utak, mga tsismosa. Pati ikaw ay nadamay patuloy dahil binalaan mo ako. Anong ibig mong sabihin? At doon ko nalaman na ikinalat ng bruha na yon na buntis ako. Kaya daw sinisikreto ko ang pag-uusap namin ni Yana sa storage dahil nga roon. Grabe magpakalat ng fake news ang babaeng iyon.
Nagpupuyos ako sa galit nang hawakan ni Yana ang kamay ko. Sabi mo nga, hayaan na sila. Kung anong ginagawa niya, yun din ang babalik sa kanya. Nagtataka man ay hinayaan ko na nga. Wala naman siyang mapapala at kapag hindi lumaki ang tiyan ko, siya rin ang mapapahiya. Baka sabihin na naman na nagpalaglag ako. Nakakainis talaga. Pero lumipas ang 2 araw nang mapansin ko si Berna na nananamlay. Parang balisa siya at hindi makausap ng maayos. Yung tipong lutang. Parang may sakit ka. Pangangamusta ko sa kanya nang mananghalian kami. Sa lubong ang kilay na tumingin siya sa akin. May problema ka ba sa akin? Bakit hindi ang tiyan mo ang problemahin mo? Aniya at pagdakay sinaringan niya ako. Nanibago ako sa ugali niya kasi kahit na matabilang dila nun ay hindi kanya kukumprontahin kahit minsan. Kaya naman nakakagulat yung ipinakita niyang ugali. Nang hapon ding iyon ay parang nanakit ang kanyang likod. Reklamo siya ng reklamo na may parang tumutubo sa likod niya. Nang tignan ko ay ganoon na lamang ang gulat ko sa nakita. May mga maliliit na butlig na tumutubo sa kanyang likod. Ang iba'y nagsisiputukan pa. Kaya nanlalagkit na rin ang kanyang likod. Nakakadiri. Sinabihan ko siyang magpa-check up na at baka may sakit na pala siya. Nagpasama siya sa isa sa mga kargador upang ihatid. Hindi ko kasi pwedeng iwan ang tindahan at baka mawala ako sa trabaho. Kinagabihan ay ibabalita ko sana kay Yana ang nangyari. Pero mukhang masaya siya dahil maaliwalas ang mukha niya. Masaya ka yata? Tanong ko. Oo, kasi magkakaanak na kami ng asawa ko. Aba, congrats! Masaya ako para sa'yo. Ani ko. Oh, ba't ata napasimangot ka? Bigla'y tinong niya sa akin. Si Berna, nagpunta sa ospital. May sakit ata siya. Ikinuwento ko kung ano yung nangyari, pero tumango lang siya na parabang wala lang sa kanya. Sige, umuwi ka na at ako'y magtatrabaho na rin. Paalam niya sa akin. Lumipas pa ang ilang araw, ngunit kami lang ang nagsasalita ni Yana sa trabaho dahil hindi na rin nakakapasok si Berna. Wala ka bang balita sa kanya? Di ba magkapit-bahay kayo? Tanong ko minsan sa kanya. Pagkakaalam ko, pinaglalamayan na siya. May buhol kasi roon sa bahay nila eh. Natutup ko bigla ang aking bibig. Paano hindi mo nasabi sa akin na patay na pala siya? Ayon sa kanila, nabulok raw ang dila at ngala-ngala. Tinubuan ng mga sugat na ayon sa mga doktor, skin allergy reaction daw. Pero bigla na lang namatay noong isang gabi. Nagising ang mga magulang niya na nagsisisigaw siya. Tapos, ayun, nalagutan ng hininga. Pagkukwento niya. Yana, yung totoo. Huminga siya ng malalim at inabot sa akin ang manika na may nakapulupot na panyo. Iyon ang panyo ni Berna na hinahanap niya. Ayokong gawin iyan, subalit lagpas na siya sa linya. Tipong tumatawag siya sa asawa ng kinakasama ko upang isumbong na buntis ako. Malaking perwisyo siya sa akin, geng. Siya ang nagtulak sa akin na gawin ko to sa kanya. Ikaw na ang bahala kung ikakalat mo ito. Nahawakan ko siya sa kamay. Hindi mo uulitin, di ba? Huwag ka mag-alala. Hindi ko na uulitin. Pamana pa sa akin ng magulang ko ang karunungang ito. Pero hindi ko tinanggap. Nagamit ko lang dahil hindi na makatarungan. Huwag ka mag-alala, geng. Hindi ko na talaga uulitin. Makakaasa kang hindi ako magsasalita, Yana. Naging maayos naman ang pagkakaibigan namin, Sir Ino. Pero sa totoo lang, natatakot ako kay Yana. Kasi nakapatay talaga siya. Kahit sabihin natin na mabait siya, pero nakakaya niyang pumatay. Nang mag3 buwan na ang kanyang tiyan, ay umalis na siya sa trabaho. Walang pasabi. Sinubukan kong bisitahin siya sa kanila,
Pero gayon na lang ang takot ko nang mapag-alaman na may mga natagpo ang garapon na naglalaman ng pangalan, ugat at manika sa apartment na tinuluyan nilang mag-asawa. At di lang iyon, may iba rin siyang nabiktima. Kaya pala may mga patay na hayop kagaya ng mga kuting ang natatagpuan na wakwak ang dibdib. Kasi Sir Ino, dinudukot niya ang puso. Tapos, iyon ang ilalagay sa dibdib ng manika. At base sa sabi-sabi, baka ginayuma rin daw niya ang kanyang asawa. Lalo na't hindi ito lumalabas ng bahay at parang siya na lang ang nagtatrabaho. Ang hirap magtiwala, Sir Ino. Matitiis ko pa ang pagkatsismosa ni Berna, pero hindi si Yana na mabait at maayos makitungo. Kaso, kaya namang pumatay. Mabuti na lang at hindi niya ako dinamay. Kung nasaan man siya at marinig ito, sana'y magbago na siya. Dito ko na po wawakasan ang kwento ko, Sir Ino. More power po sa channel mo, sir. At palagi po kayong mag-iingat kahit saan man po kayo naroroon. Gayon na rin po sa inyong mga tagapakinig. Muli po, ako po si Geng. Salamat po.